Ako nga pala si Miguel, 34 taong gulang, at ito ang kwento ng pinakamadilim na kabanata ng buhay ko, isang bahagi ng aking nakaraan na hanggang ngayon ay nagmumulto sa akin. Taong 2003 noon, sa maliit at tahimik na bayan ng San Isidro, sa kanlurang bahagi ng Batangas, kung saan ako lumaki at nakatira. Ang bayan namin ay kilala sa mga luntiang palayan at mababait na tao, ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon, may lihim na itinatago ang lugar na ito, isang lihim na hindi mo akalaing magpapabago sa buhay ko magpakailanman. Gabi na noong araw na yon, kalagitnaan ng Agosto. Sa tahimik na kabukiran, halos walang maririnig kundi ang pagaspas ng mga dahon ng kawayan na nilalaro ng hangin. Naglalakad ako pauwi mula sa bahay ng aking kaibigan na si Andoy. Karaniwan na sa amin ang magkwentuhan ng kung ano-ano bago umuwi, lalo na't wala namang masyadong magawa sa bayan. Pero ang gabing iyon ay may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid, isang lamig na nagpapakaba sa dibdib ko. Habang naglalakad ako sa madilim na daan, nakaramdam ako ng bigat sa hangin. Parang may kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid. Nilingon ko ang paligid pero wala akong makitang kakaiba. Sa kabila ng dilim, nagpatuloy ako sa paglakad, pinipilit kalmahin ang sarili. Ngunit habang papalapit ako sa isang matandang puno ng balete, narinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa ilog na malapit doon, isang tunog na pamilyar. Ngunit sa pagkakataong iyon, parang may iba sa naririnig ko. Pabilis ang tibok ng puso ko. Parang may nagbabantang panganib, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng katahimikan, isang anino ang sumulpot mula sa gilid ng daan, isang matangkad at payat na nilalang, halos hindi matukoy ang itsura dahil sa dilim. Bigla akong napatigil. Hindi ko magawang gumalaw. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding takot na pumipigil sa akin para tumakbo. Bakit ka nandito? Isang malamig na tinig ang narinig ko mula sa anino. Hindi mo dapat kinakalaban ang dilim. Hindi ako makasagot. Parang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid, ang lagaslas ng tubig, ang huni ng mga kuliglig, parang nawala ang lahat ng iyon. Tanging ang malamig na tinig at ang titig ng anino ang bumalot sa akin. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo, ngunit bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko, nakita ko siyang unti-unting naglaho, tila usok na nilamon ng hangin. Pagkatapos noon, bigla akong bumagsak sa lupa, nawalan ng malay. Ang sumunod na natatandaan ko, nagising na lang ako sa loob ng bahay namin, nakahiga sa sariling kama, at si nanay ay nakaupo sa tabi ko, mukhang balisa. Miguel, anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ni nanay, kita ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. May nakita po akong anino, nay, mahina kong sagot, habang pilit inaalala ang mga detalye ng gabing iyon. Miguel, huwag kang magsinungaling sa akin, sabi niya, medyo mahigpit ang tono. Ang totoo, anak, nakita ka ng mga kapitbahay natin na nawalan ng malay sa tapat ng balete. Buti na lang at naihatid ka agad dito. Naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napansin ni nanay ang takot sa mga mata ko, kaya't hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, anak, may mga bagay sa mundong ito na mas mabuting hindi hinahalukay. Ang balete ay lugar ng mga hindi natin nakikita. Pinoprotektahan lang nila ang kanilang teritoryo. Pagkatapos noon, pinilit kong kalimutan ang nangyari. Pero sa bawat gabing dumaraan, palaging bumabalik sa akin ang aninong iyon, at ang lagaslas ng tubig na tila ba nagbabanta ng panganib. Makalipas ang ilang linggo, parang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Nagbalik na ang ingay ng mga tao sa aming baryo, at ang takot ko sa anino ay parang unti-unti na ring nawawala. Subalit alam ko sa aking sarili na ang pangyayaring iyon ay hindi basta-basta. May mga bagay na nararamdaman ko sa paligid, parang lagi akong pinagmamasdan, parang lagi akong sinusundan. Isang araw, habang naglalakad ako sa palayan, naramdaman ko na naman ang kakaibang lamig na tumama sa katawan ko. Parang may kung anong malamig na kamay ang humawak sa batok ko. Napatingin ako sa paligid, at sa malayo, nakita ko na naman ang aninong iyon, ang parehong anino na nakita ko sa gabi ng Agosto.
Ngunit ngayon, mas malinaw na sa akin ang anyo niya, matangkad, payat, at tila ba isang tao, ngunit alam kong may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero imbis na tumakbo palayo, sinundan ko siya. Habang lumalapit ako, parang lalo pang bumibigat ang bawat hakbang ko. Nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin, pero pinilit kong magpatuloy. Kailangan kong malaman kung sino siya o ano siya. Dinala ako ng anino sa gilid ng ilog, kung saan naroroon ang matandang balete. Nang marating ko ang lugar, bigla siyang humarap sa akin. Nakita ko ang mukha niya, maputla, halos puti, na parang walang buhay. Ang mga mata niya ay malalim, puno ng galit at puot. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko na galit siya sa akin, na para bang ako ang nagkasala sa kanya. "Miguel, bakit ka nandito?" Isang boses ang narinig ko mula sa likuran. Napalingon ako at nakita ko si Mang Ambo, ang matandang ermitanyo na kilala sa aming bayan bilang isang manggamot. "Mang Ambo, sino po siya? Bakit po siya nagpapakita sa akin?" Tanong ko, habang hindi ko pa rin maalis ang tingin ko sa anino. "Miguel, may mga bagay na hindi mo dapat hinahalukay," sagot niya. Ang aninong yan ay si Ramon, isa sa mga taong nawala dito sa ating bayan noon pang dekada 70. Akala ng mga tao, naglayas siya, pero ang totoo, nalunod siya sa ilog na ito, at mula noon, hindi na siya tumigil sa pagpaparamdam sa mga taong gumagala sa tabi ng balete sa oras ng gabi. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Bakit po siya nagpapakita sa akin? May pagkakamali kang nagawa, Miguel. Maaaring may nagalaw ka, o baka may sinabi ka na hindi mo dapat ginawa. Ang mga espiritu ay hindi basta-basta nagpapakita. Kung kaya't mas mabuting umiwas ka sa balete na ito, sabi ni Mang Ambo. Hindi ko alam ang gagawin. Mula sa gabing iyon, pinilit kong huwag nang lumapit sa balete, ngunit hindi pa rin ako tinantanan ng anino ni Ramon. Sa tuwing ako'y mag-isa, nararamdaman ko ang kanyang presensya, at ang lagaslas ng tubig sa ilog ay parang bumabalik sa akin, tila nagdadala ng mensaheng hindi ko maunawaan. Dumaan ang mga buwan, at sa bawat araw na lumilipas, parang palala ng palala ang pakiramdam ko. Ang mga tao sa baryo ay napapansin na rin ang aking kalungkutan. Hindi ako makatulog ng maayos, palaging may kaba sa dibdib, at ang anino ni Ramon ay tila ba hindi na nawawala sa tabi ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, biglang may kumatok sa pintuan. Agad akong bumangon at binuksan ito. Bumungad sa akin si Mang Ambo, dala ang isang lampara at may seryosong tingin sa kanyang mga mata. "Miguel, kailangan natin itong tapusin," sabi niya. Ang kaluluwa ni Ramon ay hindi mapayapa dahil may kailangan pa siyang iparating. Pero sa gabing ito, kailangan mo siyang harapin. Hindi ako sigurado sa gagawin ko, pero alam kong ito na ang huling pagkakataon upang matapos ang bangungot na bumabalot sa akin. Sumama ako kay Mang Ambo papunta sa gilid ng ilog, kung saan naroroon ang balete. Dala namin ang ilang kandila at isang bote ng alak, na sinabi ni Mang Ambo na gagamitin para sa isang ritual. Pagdating namin doon, nagsimula siyang maglagay ng kandila sa paligid ng balete. Nagdasal siya ng mahina habang nilalatag ang mga kandila sa lupa. Habang ginagawa niya ito, naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. Alam kong naroroon si Ramon, naghihintay sa akin. "Miguel, ilagay mo ang bote ng alak sa harap ng puno," utos ni Mang Ambo. Sinunod ko ang sinabi niya, at habang ginagawa ko ito, nakita kong unti-unting lumalabas mula sa kadiliman ang anino ni Ramon. Hindi na ako takot ngayon. Alam kong ito na ang tamang panahon upang harapin ang kanyang galit. "Miguel, magpaalam ka sa kanya. Ibigay mo ang respeto na hindi niya nakuha noong nabubuhay pa siya," sabi ni Mang Ambo. Sa puntong iyon, tumingin ako kay Ramon at binigkas ang mga salitang nanggaling sa aking puso. "Ramon, hindi ko sinasadya ang nangyari. Patawarin mo ako kung nagambala ko ang iyong kapayapaan. Sana'y matanggap mo ang alay namin sa iyo, at sana'y magpahinga ka na ng payapa." Bigla akong nakaramdam ng kaluwagan sa dibdib. Ang malamig na hangin ay tila unti-unting umiinit, at ang anino ni Ramon ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Parang isang mabigat na dalahin ang nawala sa akin.
Pagkatapos ng gabing iyon, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ko. Hindi na ako tinatablan ng takot sa dilim, at ang lagaslas ng ilog ay naging tunog ng kapayapaan para sa akin. Natutunan ko ang halaga ng respeto sa mga bagay na hindi natin lubusang nauunawaan, at ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. At sa bawat tunog ng lagaslas ng ilog, palagi kong naalaala ang mga araw na hinamon ako ng dilim. Ngunit ngayon, alam kong walang panganib na hindi kayang harapin ng pusong puno ng tapang at respeto.